Magandang gabi. Sa lahat sa buong mundo, Taglish tayo. I pray na lahat ng mga tao na Pilipino, OFW ka man, o lahat basta Pilipino sa buong mundo, inimbitahan namin kayo to join us sa Middle Week Service. Alam nyo, ang Middle Week Service ay malaking tulong sa ating biyaheng langit. In the middle ng ating biyahe, kailangan natin ng lakas. At ang Diyos ay hindi nagkukulang. Laging overflowing pag magbigay ng lakas. Amen. Kaya sama-sama tayong lahat. Sambahin ang Diyos. Sama-sama natin purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ay lahat ng may pananampalataya. Sama-sama, purihin natin siya. All over the world. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak! Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya, purihin siya, luwalhatiin siya. Hallelujah! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Yes. At syempre yung quiet trust natin sa Lord, yun ang talagang maririnig ng langit. Kami katagpuin ng inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Ito po ang inihintay ng Lord sa ating lahat. Ang ating pagsamba sa
Alam niyo ba, ang pagsamba ay ibig sabihin noon, nagsasabi ka na, mahal kita, Panginoon. Dahil una mo kaming inibig, kaya kami ay magsasamba dahil nagre-respond kami sa inyong pag-ibig. Sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ang iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Panginoon, maraming salamat. Sa gabing ito, ipamalas nyo sa amin sa pamagitan ng inyong salita na kami po ay ma-align dahil ikaw ang Diyos na nasa taas at ang inyong pagpapala ay tuloy-tuloy parang ulan. Pero kaming mga tao, hindi kami naka-align, kaya hindi kami nakakatanggap ng inyong pagpapala dahil sinabi niyo araw-araw. Araw-araw, mayroon kayong pinapadalang pagpapala sa amin. Nawa, aming makita o maramdaman o maranasan kung saan mo binubuhos, ano ba ang dapat gawin, ano ba ang lugar, kung paano kami makatanggap ng inyong mga pagpapala. Nasa inyo ang lahat ng kontrol, kaya ngayong gabi naniniwala kami sa pamagitan ng salita, 2, 3 o maraming nagtitipon, ang inyong presensya ay inyong maparamdam upang makarinig kami ng inyong mga leading, inyong mga direction, upang kaming lahat ay tuwiran ang aming pagtanggap ng inyong pagpapala. Ang tunay na anak ng Diyos ay maligaya. Walang sorrow in it kasi
Pag anak mo kami yung beneficiary ng inyong pag-ibig. Kaya nga sabi mo, lahat ng ito ay ginagawa mo dahil sa inyong laking pag-ibig sa aming lahat bilang anak mo. Kaya ito po ang aming samot dalangin na ngayong gabi maranasan namin ang inyong pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Magandang gabi sa lahat. Pakisabi sa katabi, maganda ba ang gabi mo? Kasing ganda ba ng umaga? Magtataglish po tayo. Ngayong gabi, obviously, nakapula po ako. Happy Valentine's. Dahil nakita ko, may diferensya ang mga puso ng mga tao. Ako din, di ba? Lahat tayo may diferensya. Magmula sa ating mga ninuno, ang mga puso natin ay sobrang layo sa Diyos. Ang ating Panginoon ay nakikipag-usap puso sa puso. Spirit siya eh. So pag sinabing puso, hindi yung puso na nagapump ng dugo para mag-distribute sa katawan, kundi ang kaloob-looban natin na siyang gusto ng Lord na upuan bilang hari. Kasi nagpapakilala siya na siya ay may-ari ng langit at lupa. At kapag siya ay ating tinanggap bilang Lord or may-ari ng ating buhay and Savior, sigurado siya ay uupo sa puso mo. Uupo siya bilang hari. So anong gagawin natin? Kasi hari ang tingin natin sa Kanya. Anong gagawin natin? Tayo ay magsamba sa hari. Tayo ay maglingkod sa hari. Ibibigay natin ang lahat ng kailangan ng hari. Kasi lahat ng kailangan natin ay nasa hari. Palakpak. Marami pong mga Kristiyano na hindi nila alam paano ba ang isang hari mahala ng isang gobyerno. Ang hari ay may-ari ng langit at lupa. Kung kayo ay pinanganak muli sa Espiritu, maintindihan nyo ang lahat ng Espiritu kasi sa espiritual na bagay, kasi Espiritu ang Diyos natin. Nagbigay siya sa atin ng guro, teacher, leader, guide, at tagapagturo ng kanyang salita. Siya ang author nito. Siya din ang magpaunawa sa atin. Bakit maraming Kristiyano hindi nakaunawa? Dahil nasa dilim sila. Sabi ng Panginoon, klaro, sabi niya, pag kayo ay ako ay banal, magpakabanal ka muna bago mo ako makausap. So in other words, pag ikaw ay nasa dilim, carnality ang ginagamit mo, hindi mo maintindihan ang Diyos, kaya marami kang question. Lagi na lang may question ka. Kapag nasa liwanag, walang question, mga kapatid, maliwanag na maliwanag. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya nga sa gabing ito, we will be talking about yung pag-uusapan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang makakahalintulad sapagkat mataas masyado ang pag-ibig ng Diyos na may-ari ng langit at lupa. Lahat ginawa niya para sa atin. Dahil tayo ang subject ng love niya. Tayo ang object na love niya. Tayo ang rason kung bakit niya nag-create ng lahat ng ito. Ikaw ang rason dahil ikaw ang iniibig niya. Kung hindi natin matanggap ang pag-ibig ng Diyos, natural, hindi tayo marunong umibig sa ating kapwa. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang nagwawasto at ang siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Pwede bang sabihin mo, mahal kita pero wala ka namang binibigay? Hindi ka pwedeng magmahal o umibig nang wala kang ibinibigay. Bigay mo ang aksyon ng pagmamahal mo. Then masabi mo na, mahal,
talagang mahal mo ako. Iniibig kita. Ngayon, pwede bang salita lang? Dapat may aksyon. Ganon din ang pananampalataya. Ang faith, pag walang aksyon, baliwala. Kaya hindi gumagana ang faith ng iba sa atin dahil walang pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pinagmulan ng pananampalataya para gumana. At kung may diferensya ang pag-ibig natin, natural, hindi natin makuha o mabinefits ang lahat ng pangako ng umiibig sa atin. Iniibig ako ng Diyos, una siyang umibig sa akin. Kaya naman ako, umibig ako balik. Ang tunay na meaning ng worship is yung pag-ibig na pinadala niya. Kaya ako nag-worship kasi gusto kong mag-respond sa pag-ibig niya. Yun ang worship. Worship is the response of love to the one who have loved you first. Palakpak. Ngayong gabi, i-personalize natin. Katulad ng pagtanong ni Jesus kay Peter, kay Pedro, mahal mo ba ako? Do you love me? Ilang beses. So tonight, isipin natin na ang Diyos ay pag-ibig. Alam naman natin yan. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay anak sa pag-ibig. Pinanganak ka ng tatay at nanay mo through physical. Pero sabi ko nga kay Jaja, yes, happy birthday. Masaya ka dahil nag-anniversary ka ng kapanganakan mo nung maliit ka. What about yung birthday mo spiritually? May parents ka physically. May parents ka rin spiritually. Dalawa ang buhay mo. Inire-remind ka ng Lord habang ikaw ay nag-ano ka ng cake. Remind ka, may isa ka pang buhay. Nang unang buhay mo ay may termino, may katapusan. Ang mga pagkain, pera na tinatamasa natin, may katapusan. Pero ang another na buhay na pinagkaloob ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Jesucristo na namatay siya, ngunit nabuhay na muli at kasama kang namatay. Kasama kang namatay nung namatay si Jesus, kasama ka ring nabuhay nung nabuhay si Jesus by faith. Yun ang another mong buhay. Ngayon, bakit hindi nagpapatuloy ang iba sa pananampalataya? Kasi nandyan na yung mga material na bagay. Dati, walang-wala ka, talagang nagsisimba ka, talagang nagbibigay ka ng tithes mo, lahat-lahat. Natatakot kang hindi ka makapagsamba. Pero kapag nandyan na ang pera, bakit nanlalamig ang tao? Sapagkat ang pera ay makapangyarihang lumihis sa iyong tunay na first love. Makakalimutan mo ang unang umibig sa iyo, ang Diyos. Nung binigay ng Diyos ang pera sa iyo para sagutin ang lahat ng kailangan mo dahil expression ng Diyos ang pera. Ipaalam niya sa iyo, mahal kita. Pero nanghina pa tayo. I mean, ibig sabihin lumayo tayo. Nung lamig tayo sa Panginoon, nung nandyan na ang mga pera. Dahil simply, hindi natin naintindihan. Ngayong gabi, paunawa ng Diyos sa atin. Paano ba natin ma-preserve yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon? Una niya tayong inibig. Ngayon, nag-provoke siya na umibig sa iyo para ikaw umibig ka rin sa kanya balik. Kasi wala tayong tamang relasyon kapag hindi tayo magresponde sa pag-ibig na binigay niya sa atin. Palakpak. Sige pa.
Nag-title ako nito na Do You Love Me? O sa Tagalog, Mahal Mo Ba Ako? Tingnan natin kung saan ito galing, tanong ng Diyos, tanong ni Jesus, kung bakit para bang duda? Kasi question mark, sabihin mo sa katabi, dami mong tanong. Ibig sabihin, marami kang doubts. Faith is believing on the things that you could not see. You do not see it. You don't understand it, but you believe. That's faith. In other words, ang pananampalataya po ay trust. Ang pera ay trust. Bakit mailap ang pera sa atin? Dahil mismo ang pera nagsasabi, hindi ka mapagkatiwalaan. Trust. Kahit nandyan na yung pera sa harap mo, hindi mo makuha. Dahil ang pera mismo ang nagpapalayo. Dahil hindi tayo mapagkatiwalaan. How do you handle money? Paano ka ba mag-handle ng pera? Check natin kung dapat ba tayo pagkatiwalaan ng pera. Ako po, si Pastora Marlene, siguro naman obvious na pagkatiwalaan ako ng million po ang pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Hindi akin yan, ha? Pinagkatiwala. Otherwise, wala tayong church. Otherwise, wala akong mini-mentor. Kasi bawat tao, pera yan. Pag nag-mentor ka, gumagastos ka. Hindi lang isa, marami. Marami din akong na-invest kay Pastora Jonah. Milyon na siguro din. Salang yan siya. Kaya kung nagbibigay man dito si Jonah, dahil yan ay galing din sa nagbigay sa kanya. Alright. So, sabi doon, what is the greatest? May isang nagtanong, ano bang pinakamalaking pag-ibig o command ng Diyos sa ating lahat? Marami, 630 plus na command ang ginawa ng Lord ng Old Testament. Pero dito na tayo sa New Testament, ang tanong, ano ba ang pinakamalaki? Yung pinakamalaki sa lahat na commandment. Ito ay sinabi niya sa Matthew 22:34-40. Nakikinig ba tayo? Guard your heart kapag nakikinig kayo. Gamitin ninyo ang inyong pananampalataya. Dahil kapag ang puso ninyo ay puno ng duda, kahit ubusin ninyo ang maraming sermon sa buong mundo, wala makakapasok na sa puso na salita. Ang salita ay salita lang siya, letter. Kaya tomorrow again, may question ka na naman. Tomorrow again, may question ka na naman. Kung ganyan naman Kristiyano, hindi tayo makaangat. Hindi tayo tutubo pag puno tayo ng question. Natural naman, may mga bagay ka na hindi mo alam, pero yung paulit-ulit kang nagtatanong ka na noon, sinagot ka na, tanong ka na naman uli. Hindi pananampalataya ang lumalabas sa'yo. Ano ang lumalabas sa'yo? Duda. At alam nyo, ang duda ay hindi sa Diyos yan. Hindi yan sa Diyos ang doubt. Kaya siya mismo nagsabi, do not doubt. Do not be anxious. Do not worry. Dahil kung totoong anak ka ng Diyos, talagang hindi ka nagdududa. Dahil hindi. Bakit ganun na lang sabi ng Lord, huwag kang magduda sa akin? Na-prove na ni Lord Namatay na siya. Nabuhay na muli. Ano pa ba ang proof na gusto mo para matanggal ang duda mo sa Kanya? Kaya nga iniimbita tayong mananampalataya. Huwag magduda. Mananampalataya. God has shown you dito sa church, marami kayong nakasalamuha ng mga taong may experience. Kayo din naka-experience. O anong gusto ninyo para patunayan ng Diyos na hindi siya kaduda-duda? Ano pa ang gusto nating gawin? Namatay na nga, nabuhay na nga. Tayo din, di ba? Ang pangit ng ugali natin noon. Ngayon nagbuti na nga. Bakit ganun? May duda pa rin. So ibig sabihin, hindi lahat ng nasa BCF
o lahat ng mga sinasabi nilang nagsasamba sa Diyos ay may pananampalataya? Out of 100, siguro mayroon lang 5 ang totoong nananampalataya dyan. Marami dyan ang nakaupo na nanatili pa ring question mark. Hello? Kasi kung wala na po tayong duda, sigurado ang Diyos nagte-take over. Ang requirements na naman ng Diyos, huwag kang magduda, I will do it for you. I will do it for you. Ang ticket, ang number sa ATM ng Diyos ay ano? Faith, hindi duda. Hallelujah! Matthew 22:34-40. But when the Pharisees, siguro Tagalog anak, mas maganda. Kaya nga nagpapasalamat din ako sa mga ex-VCF na nagbabalikan na sila sa Panginoon. Hindi sa VCF, sa Panginoon. Talagang nakikita mo yung Bourbon family, masaya ang lahat, pati langit sila mismo nakaramdam ng nagtatayuan ng mga balahibo kasi natutuwa ang Diyos kapag bumabalik ang mga prodigal sons. Ibig sabihin na patunayan nilang walang pagkain sa labas. Oh, ibig sabihin talagang napakahirap ng buhay sa labas kahit marami silang pera. Alam nila. Kaya nga ako, because of prayers din ang ministering ito, kaya ang mga lahat ng umalis, hindi ko sila masisi. Kasi puno sila ng duda. Kaya sabihin mo sa katabi, hanggang ngayon may duda ka pa, ikaw ang sunod. Oh, magsialisan kayo. Siyempre pag may duda ka, di ba? Palakpak. Sabi dito, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Ano bang Saduseo? Sad to see you? Ano Saduseo? Ang mga maraming alam na mga religious people. Yung mga nagdidebate, yung ganon. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ng Hudiyo, master ng mga council, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya sa Panginoon. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kung may duda ang pag-iisip mo, natural, hindi mo siya malab, ay naapo nga rod. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Pinaka-greatest, pinaka-mataas na command ng may-ari ng langit at lupa ay ito, kung gusto niyo malaman, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Ito naman ang pangalawa. So yung una, may pangalawa. Ito yung mga greatest na command ng Lord. Ito naman yung pangalawa. Ibigin mo si Leah, ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga tinatanong ko ang mga kapitbahay ko kung umiibig ba si Pastora. Kahit dyan sa likod, nag-aaway sila. Hinayaan ko lang muna. Later on, sigurado puntahan ko yan sila. At sabihin ko sila na, wala kayong pag-ibig, puro may hatred kayo, dapat kayo Iranian. Doon kayo mag-transfer sa Iran. Oh, di ba? Salamat. Marami na tayong kapitbahay na nagsasamba. Ibig sabihin, nakatikim sila ng pag-ibig ng Diyos ayon sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Alright. Tanungin mo yung katabi mo, yung sa harap ba ng bahay mo, sa inyong magkatabi at sa likod, sila ba ay nakatikim ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo? Oh, nakatikim ba sila ng ng lugaw galing sa iyo? Amen. Klaro ba ang preaching ni Pastora ngayon? Inaasahan ko na talagang magtagalog tayo ng straight. Kung minsan, patawarin niyo ako dahil sa mas mabilis kasi pag English.
Kaya kayo, hindi pwedeng puro na lang kayo nag-aabang ng Tagalog at saka Ilonggo. Dapat mag-English din kayo kahit kunti. Amen. So, ito na ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ba ako umibig sa aking sarili, ha? Yan po ang magbasa ng Bible. Pinag-aaralan, ina-apply. So, habang ako'y kumakain, kung pupunta ako ng Jensen o kung saan, iniisip ko, si Romel ba nakakain? May ulam kaya si Leia? May bigas kaya yung mga sa likod namin o yung mga dyan sa kapitbahay? Yan ang ibig sabihin. So, ang pag-ibig ng Diyos sa aking sarili, sobra-sobra. Hindi ko na mga makain yung aming mga pagkain sa sobrang dami. So anong ginagawa ko? Binibigay ko dahil umibig ang Diyos sa akin. Sobrang pag-ibig niya, dapat iparamdam ko sa aking kapitbahay ang pag-ibig na pinaramdam ng Diyos. Vertical po ang pag-ibig, vertical, horizontal, kaya cross. Hindi pwedeng vertical lang, kundi may kasamang horizontal. Kung gaano ako inibig ng Diyos, kaya nga mayroon ministry. Dahil hindi ko ma-express ang love ng Diyos sa akin kung hindi ko abutin kayo kung paano ako inibig ng Diyos. Naintindihan nyo ba? Si Dindin, sinasaktan ng kanyang tatay. Yan ang story ni Dindin dito noon. Siyempre, hindi ko matiis na nagsisimba dito, umiiyak na sinasaktan siya ng tatay niya at yun nagpo-problema sila. So doon, dahil singgero ang tatay, ewan ko nagpalibak na ang tatay, pero nagbago na yung tatay niya. Kinuha ko sila doon sa apartment nila para maligtas sila sa pangbubugbog ng tatay nila dito sa apartment. Wala silang pera dahil may kilala namin yung may-ari, pinatira sila kahit wala silang down payment, ganon. So in other words, ilang taon din sila dyan hanggang sa sila ay siyempre, pinaramdam ko kung gaano ako bigas, ulam, sinishiran ko sila hanggang sa ngayon, tumubo, nagpa-mentor siya, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya, sinusunod niya. Ngayon, nandiyan na sa harap ng bahay. Hindi na sila nahirapan. Ang tatay niya na nambubugbog, sila na ang nambubugbog sa tatay nila ng pag-ibig. Baka sabihin nyo, nag-revenge sila. Yun po ang aksyon. Kapag hindi ako nag-aksyon, hindi ko ma-express kung sa inyo, kung paano ba pag-ibig, paano ba umibig ang Diyos. Kung kayo ang beneficiary ng pag-ibig ng Diyos sa akin, may idea kayo na ganun pala umibig ang Diyos. At kapag ikaw ay napuno na rin ng pag-ibig ng Diyos, ikaw din, gagawin mo rin sa kapwa mo yung ginagawa ng Diyos sa iyo. Ganon ka makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Inibig ko ang sarili ko dahil tinuruan ako ng Diyos paano ko ubigin ang sarili ko. Dahil hindi ako makaibig sa inyo kung hindi ko muna naranasan kung paano ako ibigin ng Diyos. He takes good care of me. Ako ay pinapakain niya 3 beses sa isang araw. Marami pang merienda. Binibigay niya sa akin ang lahat kong kailangan. Ganun siya kung umibig. Hindi ka makaibig sa kapwa mo kapag hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos na walang maliw o walang katapusan. Ito ay parang tubig na kapag ikaw ay pinaulanan, tuloy-tuloy.
since 1998 nung dumating ako dito, hindi nagbago si Pastora. At yun nga, si Jessica, isa siya sa mga adopted ko dito. Siya, isang nagmamama sa akin. Anong nangyari sa kanya? Di ba? Hindi ko alam, pinag-aaral ko rin yan. O tumulong ako sa kanyang schooling. Inano ko rin siya. Minentor ko rin siya. At marami siyang alam. Matagal siyang nawala, hindi nagpakilala, hindi nagpaalam kung anong ginagawa niya. Pero alam ko, alam niya kung anong ginagawa niya. Nang nagkita kami at nakita ko ang itsura niya, high time na umalis ka na sa dilim. Naghihintay ang liwanag sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Kahit na ano pa ang ginagawa mo, kahit hindi mo siya iniibig ka pa rin niya. Naghihintay siya. Ito ang makapangyarihan na pag-ibig. Walang sino mang makakastop sa pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay permanente. Palakpak. Sa dalawang utos na to, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Para hindi tayo malinlang ng maraming doktrina, dito lang tayo sa Biblia magbe-base. Sa dalawang utos na to. Alright? 40. Ang katuruan o doktrina ng mga prophets. Siyempre, kilalanin natin ang mga propeta tulad ni Jeremiah, propeta yan. At kung ano-ano pang mga propeta. Ano ba propeta? Nagdadala ng mensahe ng Diyos. Kung hindi kayo pamilyar sa mga propeta, si Pastora na lang. Naintindihan natin. So, for 1998 hanggang ngayon, ang mensahe ng Diyos dito, obvious naman. Yung iba nagdududa pa rin. Obvious naman na may bunga tayo. Marami na ang nagbago. Yes, marami ang nagrebelde, marami ang umalis dahil ayaw nila ng saway. Wala tayong magawa. Kaya nga sinasabi ko sa mga ayaw ng mga saway, pakipalit ng Biblia. Palitan nyo, kaya ako din, ayaw ko rin kung kaya nyo palitan, di palitan natin. Ang problema, hindi mo mapapalitan. Ang salita ng Diyos ay tabak. Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay tabak. Kasi kung hindi ka sawayin, Leah, tuloy-tuloy ang ligaya mo sa sugar, tuloy-tuloy ang iyong kamatayan. Kaya nga ayaw mo masaktan, kaya nagtatago ka kasi tuloy-tuloy ang tamis mo. Pero kung nagpasaway ka, ikaw ay nagpa-correct. Sigurado, 'di ba? Tapos ng correction, peace. May kagalingan. Bakit pag ang ospital magsabi sa iyo na huwag kang kumain kasi operahan ka mamaya, sundin mo? Pag ang Diyos naman magsabi sa'yo, huwag kang kumain para kausapin kita kasi hindi ka nakikinig kapag may matamis. Ayaw nating sundin. So that's the reason why. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mabisa. Oh, mabisa. Ang salita ng Diyos ay tabak, mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak. Kahit anong kutsilyo, anong mga granada dyan, missile dyan, mas makapangyarihan. Ang salita ng Diyos kasi pumapasok sa puso nino man. Kahit ikaw ay drug addict, sex addict, o anong klaseng addict, ang salita ng Diyos ay pumapasok. Magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikaibutura ng kaluluwa at espiritu. Kaya pag ako kinausap ko ang tao, I look at eye to eye. Ayoko magsayang, magpag-entertain tayo, magbeso-beso tayo. Ayoko na ganon. Diretso. Kasi tinawag ako ng Diyos eh. So siyempre, pag tiningnan kita sa mata, nag-ialisan ang mga kontrabida. Ang mga demons nag-aalisan.
Sa pagtalikod ni Pastora, tamad si Leia magsimba. Pero pagharap niya ako, gusto kong magsimba, Pastora. Bakit iba ang dialogue? Kasi si Pastora may tabak, may salitang, may magkabilang talim na tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa, kaya hindi ka makapagtago. Kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at buto-buto. Kaya yung may mga cancer sa bone, ang salita lang ang makaayos ng mga bones mo. Minsan ang injection hindi pa yan tatalab, pero ang salita nakalagay sa salita niya, napapasok ang salita ko sa kabuto-butuhan mo, mga kasukasuan at buto. Good news sa mga may cancer of the bone. Hindi kailangan ng morphine, kailangan ng salita ng Diyos. Kasukasuan at buto. Nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ano bang balak mo? Ayaw magsimba? O di, wow! Congratulations! Dahil wala ka matanggap kung hindi ka magsimba. Nakalagay dyan, Exodus 23:25, kapag magsimba ka, may bigas ka, may lana ka, ilayo ka sa iyong sakit. Hallelujah! Kaya hindi po natin nakukuha ang mga benepisyo ng salita dahil hindi tayo nakikinig. Kahit ilang beses na yan narinig natin, pero hindi natin pinapapasok. Parang gusto natin sabihin sa salita, hanggang diyan ka lang. Bawal pumasok sa kasuan ko. Nasa iyo eh. Ang diferensya natin, ako pinapasok ko talaga hanggang sa buto, hanggang sa aking kuko. Pinapasok ko, kaya wala akong kuko na patay, puro buhay. Palakpak. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. 14. Magpakatatag daw tayo sa ating pananampalataya dahil meron tayong dakilang punong pari na pumasok na sa kalangitan. Si Jesus ang ating priest. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Basahin nyo yan, mga iglesia ni Kristo. Ginagamit natin ang Kristo pero hindi tayo naniniwala kay Jesus. Pero alam ko, ang Bible ninyo, Bible din namin, ha? Hello? Kaya ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating lahat. Alright, pag-ibig ng Diyos ang siyang reason kung bakit may planet Earth, bakit nandito tayo. Pag-ibig lang pala. Huwag ka na mag-isip ng iba. Sabihin mo nga sa katabi, ang pag-ibig ng Diyos ang rason kung bakit nandito tayo lahat. Palakpakan nga natin ang Lord. Sige pa. So yan po ang greatest commandment ng Lord. Kung ginagawa natin ang pinakamahigit sa lahat na command o utos ng Panginoon, wala na sana tayo magiging problema. Vertical, horizontal. Pagtanggap mo ng pera, ibigay sa katabi. Tanggap ka na naman uli, ibigay naman sa katabi. Tanggap ka na naman uli, pamigay mo. Yun ang dapat nating relasyon. Yun ang tunay na pag-ibig. Hindi siya complete kapag tanggap ka lang ng tanggap. Ang tinanggap mo ay ang buong pag-ibig ng Diyos. Kung gaano mo ka-enjoy ang pag-ibig ng Diyos, ganun din ang share mo sa iyong katabi. Tuloy-tuloy. Alright, so asa na tayo? Next, ang sabi ng Panginoon, tayo ay passionate. Ngayon, Happy Women's Day month, sabi ko nga kay Joy bago siya umalis bilang mentor, kailangan ko siyang lagyan ng substance
o pagkain na i-share niya sa kanyang mga kasabay na mga military na mga babae. Magse-celebrate sila ng women's nila celebration tomorrow. So siyempre bilang mentor, talagang kailangan ko siyang lagyan ng sustansya upang ang lahat ng ipakain niya ay talagang galing sa Diyos. Nagsi-celebrate tayo ng women's. Dati-rati, ang mga babae, quiet lang. Parang bali-wala, parang utusan. Sa bahay, parang utusan ang nanay. Inuutusan ng asawa, inuutusan ng mga anak. It's high time for us to shout out na ang woman ay siyang malaking role sa society. Walang human being na lumabas sa buong mundo, ultimo presidente, kung walang woman. There is a reason why we should celebrate women. Because they are the gateway of humanity. Hindi lang yan, they are passionate sa kanilang mga anak. Yung hindi mo kayang tumatayo ka magtimpla ng gatas para sa anak mo. That's passion for your children. Marami din naman ang nanay na walang passion sa kanilang mga anak. Pero ang tunay na woman, kaya siya dapat i-celebrate. Kasi kung walang woman, walang humanity. Walang lalabas na human dito sa lupa kung wala ang mga babae. Hallelujah. Yan ang pinakamalaking reason. Pangalawa, we are the homemakers. Walang pamilya kung wala ang babae. Babae to babae, hindi yan home. Lalaki to lalaki, hindi home yan. Boarding house. Palakpak. That's why, kailangan po natin tingnan ang nagbigay sa atin ng mga role kung bakit tayo nandito sa lupang ibabaw. Pag may purpose ka, masaya ka. Hallelujah. Passionate that flows from the heart. Pag sinabi nating passion, cross. Hindi passionista. Cross. Passion is sacrifice. Jesus sacrificed for you to have eternal life. Nagsakripisyo si Jesus. Namatay siya para maligtas ako sa pita ng laman. Nagsakripisyo siya para maligtas ako sa sakit. Nag-sacrifice siya para maligtas ako sa impyerno, sa gutom. That is the meaning of passionate. Passion for Christ. Ito ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Anong klaseng pag-ibig meron ka? Ang pag-ibig ng Diyos ay may kalakip na sacrifice. Kaya manutis ninyo, ang mga batang laki sa layaw, talagang walang magandang patutunguhan. He wanted us to be familiarized with His sacrifice sa kanyang cross. Nakikibahagi tayo sa kanyang sakripisyo sa cross, sa kanyang kamatayan, para makikibahagi tayo sa kanyang katagumpayan. Amen. Sige pa, palakpak. Passion means, ang meaning niya, suffering or pain. Katulad ng isang babae nagli-labor para lang ilabas ang baby niya. Nagsasuffer siya para, purpose, may para. Sa gabi, kahit na hindi niya kaya ang katawan niya, nagtitimpla ng gatas para sa anak niya. That's the expression of love. Ibang love sa mundo. Love na may passion ay iba.
Yun yung love ng Diyos sa atin. Nagsakripisyo siya para ma-enjoy natin ang buhay natin ngayon. Alam niyo ba ang salitang path? P-A-T-H, path. Path ay may connection sa passion, suffering. Kung nakarinig kayo ng pathologist, sila ay pinapaanuhan kung anong kinamatay ng tao. Itong taong ito namatay, nagsuffer sa cancer. Yun sila ang tinatanungan, mga pathologist. So ang path at saka passion ay may connection. Suffering from kung ano ba ang kanyang sinasuffer sa kanyang sakit. Si Jesus nagsuffer para sa purpose. Kaya nga, passion between sacrifice ay may connection. Ako, hindi rin siguro ako na ganito ang church na to kung wala akong sacrifice. Yung mga partnership ninyo, hindi kayo makakuha ng pera sa tao kung wala akong sign. At kung wala silang makitang ebidensya ng aking passion. Kung minsan na kumukuha tayo ng pera sa tao, parang atin pa, no? Parang, pastor, nagbigay ako. Akin yan, nagbigay ako. Can you imagine? Because they don't realize, ganun din tayo kung umabuso sa ating pananampalataya dahil hindi natin na-realize kung anong ginawa ni Jesus. Bakit tayo nagkaganito? Palakpakan natin siya. 1998, alam yan ni Jonah. Kaya lagi kong chine-check, pag nagbigay kayo sa akin ng inyong mga partnership, pakitaan nyo naman ako ng mukha na humble kayo. Dahil yung ini-enjoy ninyo, pinaghirapan ko yan. Hindi kayo makakuha ni 5 duling kung hindi gumamit ang Lord ng isang taong magpakita ng kanyang pagtatanim para makaharvest. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Yung bibig natin kasi, Proverbs 18:21, kung ano naman ang ating mga kanta rito, pag uwi natin, yung bibig natin, binubura lahat ng mga kinanta natin. Yung ating mga dinideclare and decree, binubura ng lahat. Hindi natin alam bakit walang nangyayari. Sapagkat hindi makamove si Lord dahil mix ang ating faith. Hindi faith, may bawi sa dulo. Kaya in-erase mo, tapos mag-expect ka na may gagawin ang Lord. Sana ngayong gabi, check nyo ang puso ninyo kung totoo nga na may passion kayo kay Kristo. Meron kayong kaparte ng sacrifice ni Jesus para kaparte din tayo sa kaluwalhatian na pinapromise ng Lord sa atin. Yes, nagbibigay si Pastora Jonah sample. Nagbibigay ako ng labor niya. Para bang inutusan kita, binigyan kita ng sweldo. Yun ang principle ng Lord. Yung partnership ninyo, para pa sa inyo. Sa BBS natin, nagpa-partnership kayo para sa inyo. Binibigay ko ang part ninyo bilang laborer. Ilalagay natin ang pera sa utos ng Lord para tuloy-tuloy ang kanyang movements. Hindi tayo one time lang. Pag kinuha natin ang pera ng tao, wala na. Hindi. Ito ay permanent. Na ang Diyos ang nagutos, ang Diyos ang mag-provide. Siyempre, ginagamit niya ang tao
Ang tao naman, siyempre, chine-check niya rin kung yung binibigyan niya ng pera ay mapagkatiwalaan. Trust. Since 1998, marami kayo sa South Cotabato ang nagbibigay ng pera dito. At hindi nabura yan. Kahit si Ate Loretta hindi nabura ang mga binibigay nila dito. Dahil ni-receive ng Diyos ang lahat ng inyong pananampalataya, ang pera ninyo, expression ng inyong tiwala sa Diyos. Kaya marami, hindi sa pagyayabang, maraming tao ang nagtitiwala sa VCF. Nagbibigay sila 100,000, 200,000. Open yan sa lahat. Dahil gusto kong ipaalam sa inyo, ganun ang halaga ng tiwala ng Diyos kay Pastora. Amen? So, ang buhay at kamatayan ay nasa dila natin, nakasalalay, makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ano bang minamahal mo? Negative na salita? Salita against sa tao? Sabi ko nga, kung ako ang driver, kung ikaw ang driver, hindi ako marunong mag-drive. Pwede bang sabihin ko, ako mag-drive? Alam mong di ako marunong mag-drive. Alaw mo ba ako mag-drive? O, bababa ka dahil alam mong hindi ako marunong mag-drive kesa sa'yo. Ganon din sa pagkapastor. Huwag nyo nang intindihin ang aking role kasi hindi nyo ito alam. Amen. Kaya nga, sa church, ang bibig ay mahalaga. Praise and worship ang tinuturo ng Diyos sa atin dito. Kaya yun lang ang gagawin natin so that makita natin ang movement ng Lord sa mga buhay ng bawat isa dito. Hallelujah! Next, Proverbs. Ang Proverbs na binigay ng Diyos sa atin ay ang katuruan. Okay? So yung law of attraction ay baliwala kapag walang law of action. Si Romel ay ngayon nasa hospital. Inutusan kong ating brother, syempre I have to finance. Kailangan niya rin naman ng pamasahe papunta doon. Gusto niya mag-serve kay Lord. Kailangan niya rin naman ng ano. So ako naman, instead na ako ang pupunta, I will give you the opportunity para yung blessing ko ma-share ko sa iyo at ma-share mo rin ang blessing mo kay Romel. Kung ang mga pamilya niya sa likod walang amor sa kanya, si Lord meron. Ganon din kay Lily. Wala na siyang pamilya. Si Lord ang magpo-provide. Kaya dito sa church, araw-araw tayong gumagastos. Ito, patak metro dito, glorious. Kaya sabi nyo, nagbibigay kayo, makita nyo naman siguro kung saan napupunta ang pera nyo at hindi lang yan napunta ng baliwala, tumutubo yan balik sa inyo. I wanna see people growing for your glory. Kaya ako, binigay ko ang buhay ko kasi binigay ko ang lahat ng binibigay ng Diyos sa akin kasi gusto ko makita ang glory ng Diyos sa buhay nyo. Ang gawa niya sa buhay nyo. At ang passion o ang pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin, katulad ng isang ina, sinabi ko nga, Happy Women's Month. Pagbigyan nyo ng halaga ang nanay nyo, halaga ang lola nyo, dahil sa kanilang mga womb, nandito tayong lahat. Amen? That's why it is right and proper to celebrate woman. God has given them gift, womb, to cater human beings para magkaroon tayo ng ganito. Iba sa inyo, hate nyo pa nanay nyo, hate nyo pa lula nyo, hate nyo pa. My God. Magbasa nga kayo ng Bible para malaman nyo kung gaano kahalaga
ang mga mothers natin, ang mga lola at lola ng lola ng lola ng lola ng lola ng lola natin, generation to generation. God, give them as a gift for humanity. Ano na ito? Proverbs? So, take guard of your heart, mga kapatid. Sino ba ang sentro ng puso natin? Alam nyo, yung una nyong inibig, hindi agad-agad nyo maiwanan. Tulad ng sigarilyo. Sample ko na lang si Mr. Escaro. Siyempre, hindi niya magtipigil-pigilan yung sigarilyo. Kasi, hindi niya, alam niya, sabi ng doktor, magka-cancer ka kapag hihitit ka ng hitit. Wala yun. Hindi umaandar sa puso niya. Kasi ang iniisip ni Mr. Escaro, ang sarap ng yan ang inibig niya. Once na hindi mo hinate ang pag-ibig na hindi makapagbigay ng maganda sa iyo, talagang babalik at babalik ka doon. Kaya yung mga nag-adultery, makinig kayo. Pag hindi pa kayo na-deliver, kailangan nyo ng deliverance. Anytime, babalik lang din yan. Lalo na pag nag-away ka mag-asawa, talagang balikan mo yung ex mo. Kasi hindi makuha sa determinasyon. Walang power ang determinasyon. Napigilan mo ang sarili mong di magkasala. Ang Diyos ang may power. So tanungin mo yung katabi mo, ano ba ang love mo? Love mo ba ang pleasure sa sex? Pag nandyan pa ang love mo sa pleasure sa sigarilyo, sa sex, sa druga, talagang doon at doon ang iyong love. Kung ano ang love mo, doon ang draw ng iyong behavior. Kung ano ang behavior mo ngayon, dahil yan sa love mo. Kaya sex addict ka kasi you love sex. Kaya may asawa ka o wala kang asawa, pag minahal mo ang sex, talagang you behave like manyak. Kasi pag dumating ang time na ikaw ay uhaw sa iyong love, may kauhawan pala yung love. Mukhang wala kayong alam. Mukhang birhen kayo. May kauhawan ang love. Kaya nga pag kayo ay nabackslid, uhaw na uhaw kayo sa Diyos. Dahil ang love ay may kauhawan. Ngayon, dahil love mo ang sex, kahit may asawa ka, darating ang time, you're thirsty. Kaya ang Bible, sinabi niya, yes, alam kong thirsty ka, but do not drink poison. It's because that you are thirsty. Palakpak. English na, Ilonggon tade. Hindi ka mag-inom sang hilo, bisan balaan mo nga nauhaw ka. Hindi butsing ganun kay nauhaw ka, bisan hilo, sige na lang. Mapatay ka. Palakpak. So, naintindihan nyo na karon ang mga pornographers, mga porno. Ginakauhawan mo ang porno kay Manti. Once upon a time, daw medyo nakakuan ka dira sang satisfaction, ngita-ngitaon mo na. Nga nagilunggo na ako. Hanap-hanapin mo yon kasi yun ay minsan minahal mo. Parang minahal means parang nagkaroon siya ng pleasure sa'yo. Hanggat hindi mo yan naputol ang love mo noon, babalik at babalikan mo ang mga ex mo. Mukhang walang tao ang simbahan. Ang alam ko, maraming nagsamba ngayon. Palakpak.
Ang hindi maganda, matanda ka na. Alam nyo ba, ang mga uhaw na mga tao, naaamoy na mga demons. Magtataka ka na lang, hello, kumusta ka? 10 taon hindi kayo nag-usap, tapos, hello, anong ginagawa mo ngayon? Attraction. Kapag ikaw ay hindi nakapagputol ng love mo, hindi ka nakapag-divorce, hindi ka lagay ng tuldok sa ex mo, talagang meron pang kama. Kaya kailangan nating ma-deliver. Hindi ko mo, nagsisimba ka, yung asawa mo adulterous, bantayan mo. Lalo na pag manghina yan, coffee shop again. Hindi na sa simbahan, sa coffee shop na naman. Naggagawa kunwari ng mga trabaho. At doon sa kabila, nagko-coffee rin. Pero actually, hindi coffee ang inyong plano. Malapit ang Jenny's Inn sa coffee shop. Hindi tayo magkumpiyansa o magtiwala sa sarili natin. Kasi bilang human being, sinabi ng Diyos, talagang ganyan ang mangyayari kung hindi kayo makinig at magpa-deliver ng inyong first love. Hello? Palakpakan natin ang Lord. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Inalagaan nyo ba ang puso nyo? Ano bang pitik ng puso nyo? Alagaan daw, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ang puso natin ay magkaroon ng poison, lalo na ang bibig natin. Alam mo yan si Kwan? Lahat ng poison pumasok. Kaya ang lumalabas hindi na springs of life, springs of death na. Kaya yung bibig natin, ingatan natin dahil ito ang lagusan ng kung ano mang pinapasok mo papatungo sa iyong puso. Alright, ilayo mo ang iyong bibig. Ang bibig! Ang bibig! Sabihin mo nga sa katabi, ang bibig ha, ang bibig. Ilayo ang mga salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap, ituon ang pansin sa iyong patutunguhan. Huwag yung ngayon. Yung ngayon lang, pinipil mo, dinidescribe mo pang nararamdaman mo. Yan ay poison. Yan ang sinasabi ng Lord, paano nyo ingatan ang inyong mga puso kasama ang bibig, kasi ang bibig ang lagusan kung ano ang laman ng iyong puso. Tanungin mo yung katabi mo, ano ba ang laman ng puso mo ngayon? Galit ba? Kasinungalingan ba? Katsismisan ba? Mga mali. Nag-discuss kami ni Pastor Alfredo. Sabi niya namatay na daw ang nanay ni Manny Pacquiao. Sabi ko, kung namatay yan, number 1, sa news, hindi talagang makipag-away siya sa akin kasi namatay na daw, naabo na daw si nanay ni Pacquiao. Ngayon nga, nandyan sa Jensan. Yung mga ganun ba, dapat ba nating pakinggan ang mga bagay, mga vloggers na yan? Sayang lang. Ang puso natin, hindi natin inalagaan. Huwag kayong magpapasok ng mga maling mga balita. Kung ako sa inyo, magbasa na lang kayo ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, ang bibig natin, dito tayo machi-check ko ng laman ng puso natin. Check lang. Itong middle week service na to, sana, pagkatapos ito, maglinis tayo ng laman ng utak natin kasi yan ang nagpapagaling o nagpapapatay sa atin. Ang laman ng iyong puso. Poison ba ang laman? O buhay na walang hanggan? Palakpak.
You love your children, parents. So, batlang araw magiging magulang din kayo. Take your time ngayon pa lang. Gusto nyong mangyari sa inyo, gawin nyo ngayon. Yan ang gusto ng Lord, action. Gawin mo ngayon ang gusto mo mangyari sa buhay mo. Dahil harbisin mo ang lahat ng iyong ginagawa ngayon. The consequence ba? Para hindi na tayo paulit-ulit at nagdudusa sa buhay natin ayon sa Diyos, mabuhay ka sa pag-ibig ko. Dahil ang pag-ibig ko ay sapat. Walang kulang, walang halo. Sapat-sapat ang pag-ibig ko sa iyo. Alright, pag-ibig ko sa iyo. Ano yung kanta na yan? What do you start to love? Yung iba, lonely. Pag lonely ka, delikado. Agad-agad yung mga demonyo nandyan. Are you lonely tonight? Anong ginagawa mo? Hindi kasi ako nagsimba, nagpahinga ako. Katulad ni David. Kaya may Batsiba. Kapag nagpahinga kayo, ayaw nyo magsimba, nag-aabang lang si Satanas sa palibot. Amen? Palakpak. Love is a concentration. Complicated, I mean. Pero ito ay may kapangyarihan. You can stop the love of God. Tanuhin nyo mga addict, mga sex addict, kung napigilan nila ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng mga technique. Only the love of God. Kasi pag satisfy ka na sa love na yan, hindi ka na babalik sa dati kasi ang love ng Lord great. Yes, nakatikim ka ng love sa boyfriend mo, nakatikim ka ng love sa lola mo, pero ang love ng Diyos higit. Kaya hindi mo na mabalikan yung mga ex mo dahil you found out na ang love na pinanap mo na sobra-sobra. John 21:15-17. So, ang sabi niya dito, pagkain nila, tinanong ni Jesus, Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Tanggalin natin ang Simon Peter. Sabihin mo sa katabi yung pangalan niya. Para ang Diyos na isasabi, oh, iniibig mo ba ako higit pa sa make-up mo? Iniibig mo ba ako higit pa sa bahay mo? Iniibig mo ba ako higit pa sa mga ito? Lahat. Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Kung totoong umiibig ako sa Diyos, ako si Pastora Marlene, hindi ako dapat nakatingin lang sa mga taong walang makain. Kung umiibig ako sa Diyos, hindi ako dapat binabaliwala ang mga taong nagmamahal sa simbahan. Lahat ng inaasahan ng Diyos nakikita sa umiibig sa Kanya. Alright, sabi niya, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Pangalawang beses, aalagaan mo ang aking mga tupa. Inaalagaan ba natin? Mag-aalaga ba tayo ng mga tupa? Hindi niya sinabi si Pastora lang. Lahat Ang Pedro ay disciple niya. At muli, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? 3 beses. Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Paulit-ulit niyang sinasabi, alagaan nyo ang mga taong
nandyan sa inyong home church. Hindi yung nagsimba kayo, sabihin yung nag-love kayo kay Lord. Hindi yan ang sinabi niya. Alagaan mo ang tupa ko. Hindi yung tupa ng Panginoon. Pangatlong ulit na tinanong niyo si Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo pa ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Bakit 3 beses tayo tinatanong ng Lord? Kasi alam niya, ang alas 3 mo ay iba sa susunod na alas 3. Alam na alam ng Diyos ang tao. Nagbabago ang isip natin. Dahil tao tayo. Kaya paulit-ulit kanya. Kaya sana, pag uwi ninyo, lagi nyo itong pakinggan. Laging nagsasabi na, oh, do you love me? Kapag merong temptation, makinig sana kayo. May sinasabi ng Lord, oh, may temptation. Mahal mo ba ako? Hindi mo kaya gawin ang magkasala ka kasi mahal mo ang Diyos. Hindi mo kayang magdruga kung totoong mahal mo ang Diyos. Hindi mo kayang makipagkabit sa mga tao na may asawa kung totoong mahal mo ang Diyos. Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Saan ka ngayon? Dinala ka ng Diyos dito. Opposite ang buhay natin doon sa labas. Kaya ito na ang magiging basihan ng pag-ibig natin sa Diyos. Tandaan nyo, pag umibig tayo sa pag-ibig na ino-offer ng Diyos sa atin, beneficiary tayo, sapat. Huwag ka lang umibig sa iba, sobra-sobra ang iyong ma-enjoy sa pag-ibig ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Revelations 19:9. Hallelujah. Then sinabi niya, alam mo, iniibig kita. Panay ang whisper ng Lord, I love you. Kaya ako naman, nagre-reflect sa akin, bakit hindi ko naman iniisip? Sa CR ako, I love you, Lord. I love you, Lord. Kahit kumakanta ako, I love you, Lord. Kumakain ako, I love you, Lord. Mag-away kami ni Pastor Alfredo, I love you, Lord. Hindi nawawala kasi siya na yung upuan ng aking bibig. Kapag nakaupo na ang pananampalataya mo sa pag-ibig ng Diyos, hindi pwedeng, hindi lalabas sa bibig mo ang pag-ibig na nararamdaman mo sa loob. Kaya hindi mo kayang magkasala dahil siya na ang na-found out mo na love mo. Sino ang love mo? Hindi mo siya kayang iwanan. Pag love mo ang druga, hindi mo kayang iwanan ang druga. Kasi love mo yan eh. Pero pag love mo ang Diyos, hindi mo kayang iwanan ang Diyos. Tanungin ko kayo, nagtatanong ang Diyos sa inyo ngayong gabi, do you love me? Madaling magsabi ng amen, pero ang sabi ng Lord, kung mahal mo ako, meron siyang kondisyon. Hindi mo kaya magkasala dahil mahal mo ako. Dugtong pa niya, ito ang tunay na salita ng Diyos. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan. Bakit siya nagtatanong sa akin na, do you love me, Marlene? Yes, Lord. So every now and then, nakakalabingi. Do you love me? Bakit duda ka, Lord? Na mahal kita? Kapuprove ko naman, iprove ko naman. Pag narinig ko na, I love you, Lord, I love you, Lord. Inuunahan ko na, I love you, Lord, I love you, Lord. Sabi ng Lord, prepare kasi pakakasalan kita.
Kaya ako naman, alangan naman, pakasalan kita, hindi ka man lang nagsabi na love mo ako. Kaya araw-araw pala, nagtatanong ang Diyos sa'yo, do you love me, Lina? Kung mahal mo ako, itigil mo ng kakakain ng baboy. Dahil madali kang mamatay. Mahal mo ba ako? Itigil mo na yung kachichismis mo kung totoong mahal mo ako. Ano ang ipinapatigil ng Lord sa atin? Yung dati nating love. Gusto niya, mag-divorce ka na doon. Siya ang love mo. Dahil who can be against us? Who can separate us from the love of God? Death? Pera? Chismis? Ano? Wala. Walang makapag-iwalay sa atin dahil wala nang hihigit pa sa great love ng Diyos. Hallelujah! Ready na ba kayo? Ang sabi niya sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng kordero. Nindugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Nagpapatari pa ako sa kanyang panan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, wag, ako may alipin ding tulad mo at tulad ng ibang mga mananampalatayang nagtutoo tungkol kay Jesus. Nagpapatuo tayo. Nagpapatutuo tayo dahil hindi tayo ang Diyos. Siya ang ating dinadala. Dahil siya ang ating nobyo. We are the bride of Jesus. At habang naghihintay tayo, nagpapalinis tayo. That's why we must be the church in white. Magpapalinis tayo habang parating ang ating nobyo, tayo ay magpapasanctify. Eventually, makitaan tayo na talagang umibig tayo sa Kanya araw-gabi. Buong puso, kaluluwa at buong katawan, siya lang ang pag-ibig ng totoong Kristiyano. Palakpakan natin. Shall we all stand? Are you blessed? Amen. Mahirap talaga pag ano, no? Pero salamat. Thank God sa lahat ng mga partners natin. Alam nyo, kahit si Marina Shu, nasa Manila, nagbigay siya ng kanyang partnership. Dahil alam niya, hindi dahil siya ay Chinese at pupunta tayo sa Japan, sa Hong Kong, kundi dahil nakilala niya ako. At sabi niya, pag mission talagang gusto kong sumama. That is partnership po. Antabayanan ninyo kung anong gagawin ng Diyos. And I believe as you ask favor from the Lord through prayers ng mga tagagawa ng salita ng Diyos, He will grant you the desires of your heart, healing, maybe sa business mo at ano pang kailangan mo. Patunayan ng Diyos yan. Dahil ang lahat ng mga nakikipag-partner kay Lord ay merong benefits. At aabot din ang mga benefits sa inyo kapag kayo ay naging partner ng ating ano. Also thank God for Governor Reynaldo Tamayo. Salamat. You honor my letter and I believe God honors you. Alright. Lahat tayo pantay-pantay sa harap ng Lord. Tonight, taas ninyo mga kamay ninyo. Check nyo kung sino ang nasa puso nyo. Baka yung XX nyo pa. XWZ. Check ninyo. Pwede niyong palayasin yan ngayong gabi sa pamagitan ng declaration nyo na siya lang ang inyong love. Si Jesus lang ang tunay niyong pag-ibig. Ang pag-ibig na nagpapagaling. Ang pag-ibig na nagdadala sa atin sa langit. Ang pag-ibig na nagsusupply ng lahat ng kailangan natin. Ang pag-ibig ng Diyos ay wagas. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobra. Kaya dito tayo sasatisfy na tayo. Wala na tayong kailangan pang iba. Hindi na tayo mag-iisip pa ng kung ano-ano dahil nasa Kanya na ang lahat. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ano man ang kailangan mo, lahat-lahat ng kailangan mo, nasa Kanya. Kaya tanggapin mo ang pag-ibig na inaalay niya sa iyo, na sobra-sobra ang Kanyang pagmamahal sa iyo.
Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. I do believe, naniniwala ako na napakinggan nyo ang mga pusong naririto na gusto nila kayo po ang umupo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga iniisip. You sit, ikaw, ang pag-ibig mo, ang Diyos ay pag-ibig, ang siyang nakaupo sa aming mga puso, sa aming mga isip, maging sa aming katawan. Magmula ngayon, kayo na po ang mag-manage ng buhay namin. Kayo ang governor ng buhay namin. Ang boses mo lang ang aming susundin. Maraming salamat. Pinagpala niyo po kami ngayong gabi. Matuto na kami na Lord, kahit sa pagising namin, katulad na sa Old Testament ba, sa Psalm 65, pagising nila, 24 ang mga bunga ng kanilang mga hayop, tig 24 ang mga itlog, at lahat ng mga tanim ay naglalabasan ang mga bunga. Nagising lang ng isang gabi na sila ay nagtawanan dahil ang lahat, pati kamatis, sobra-sobra. At yun, dahil ikaw pala ang reason kung bakit nagmumultiply ang lahat. Ultimo, ang aming mga hayop, ang aming mga halaman, ang aming mga pera, ikaw ang gumagalaw sa mga taong nagmamahal sa iyo. Salamat, Lord. Ang inyong salita ay buhay na buhay. Nandito na sa puso namin. Bukas, gisingin nyo kami sa inyong mga pagpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Dito na tayo. Daman nyo ba ang langit? Ang langit ay sobra-sobra ang kanyang pagpapala. Pag-ibig, my first love, my only love. Pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo, ikalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala na sa'yo maihahalin.
abangan mo kami, mga kababayan, dyan sa Hong Kong. All set na po kami sa Colon side at saka sa Central. We're going to have a bountiful blessing encounter with the Lord. Dadali natin ang presensya ng Lord doon sa ating mga kababayan. And I believe ito po ay destined, used by God to explore at isabog ang kanyang missiles. Ang kanyang John 3:16, 17. Pag-ibig ng Diyos. Amen! Magandang gabi!